po sa inyo lahat. Pag-usapan naman natin yung 4Ws and 1H. No? Gamit na gamit ito sa mga kapatid natin sa security guard. At yan ang ating tatalakayin ngayon. Pinakasimpleng paraan na madaling mas maunawaan ng ating mga kapatid sa security. Sapagkat ito ay magagamit natin sa paggawa ng mga incident report, accident report, information report. At ang pinaka-objectives natin, layunin, no, ay upang maunawaan ng ating mga kapatid sa security industry kung paano gumawa ng isang maayos, malinaw at kompletong incident report gamit ang 4Ws at 1H formula. Yung what, when, where, who, and how, at minsan may why. No? Yung bakit. Kasi minsan kinakailangan niya masagot. No? Pero kung hindi naman, pwede na rin. Unang-una, ano ba yung what? Ano ba nangyari? No? Incident report no? Ito yung pinakamahalagang bahagi ng report na dapat masagot. Bakit? No? What? Una, ilarawan ng malinaw kung ano ba nangyari. No? Nakawan ba yan? Accident? No? Sabihin kung ito ay theft, fire, masuspicious na tao. No? Iwasan ng marriage report. Kailangan yung totoo. Yung manatili sa katotohanan, huwag dagdagan, bawasan yung ating report. Kung ano lang yung eksaktong ating nakita, yun lang ating ilalagay. No? Example, minor ano lang, altercation. No? Siyempre may oras. No? On 9:45 PM, halimbawa, a minor altercation occupied between two company drivers near the parking area. O yun ang what, no? Merong dalawa, no? Yung oras. Saka yung petsa. Importante. So pagkatapos nating masagot kung ano yung what, kasunod yan yung when. Kailan ba ito nangyari? Dapat ay kompleto ang petsa, yung oras. Kailan mo yung napansin, nalaman. Kailan ito nagsimula at natapos. Yan ang mga dapat nating masagot. Kailan mo i-report ang iyong report sa iyong immediate superior, supervisor, commander, no? O chief in charge. Halimbawa, gumawa ka na ng report na istiga ka na, nasagot na yung why o yung what, yung when. The incident happened on October 30, 2025 at approximately 9:45 PM and was reported immediately to the chief in charge at 9:47 PM. Cut updates. No? Mabilis yan kapag kabisado na natin yung sequence. Pero basta importante, mas mabilis mo ma-report, mas maganda. 30 minutes, kung 30 minutes mo ginawa, it's okay. Susunod na kailang masagot where, saan naganap ang insidente. Dapat tukuyin na eksaktong lugar. Hindi yung sa lobby, ilan bawang lobby dyan. Third floor lobby, di ba? Floor. Kung sa room, sa gate number, o specific area kailangan. Yan ang importante dyan. Ang tamang lokasyon ay nakatutulong sa pag-iimbestiga at pagpapalo up yung mga officer o ng investigator, no? Example na dapat specific yung lugar. The altercation took place at the company parking lot area near gate 3. O di alam na, no? Kasi kung may parking sa gate 1, gate 2, di at least alam na. Nangyari yan sa parking area sa gate 3. Kaya napaka-importante na very specific tayo kung tayo gumawa ng report. So, yung pang-apat na W's na dapat mong masagot, sino ang sangkot o sino mga sangkot. So, banggitin mo sino-sino yung mga involved tao. Halimbawa, involved persons, no? Yung pangalan, yung ID number, yung empleyado niya. Kung alam mo, matetik naman sa mga ID nila yan. Sino yung mga witness, yung mga pwedeng mga responders, no? Huwag kakalimutan yung sarili, no? Bilang reporting officer, kasama ka yung mga yan. Reported by. So, halimbawa, session na kayo, masakit yung shoulder. Therapy lang kasi. Person involved were Mr. Juan de la Cruz, a company driver, Mr. so on so forth, also a company mechanic. The incident was witnessed by Guard Santos. Kung ikaw ang witness, o kung sino yung witness na nandoon, yun na ilalagay mo. Yan ang mga basic na example na mas madali nating maunawaan
para madali tayo matuto gumawa ng incident report gamit ang 4Ws and 1Hs. Yung susunod na dapat matanong how, paano ba nangyari? Paano nangyari yung aksidente? No? Doon ilalarawan mo lang, isa-isa mo na yung sequence ng events base sa ginawa mong pag-iimbestiga. No? Paano ba nagsimula? Siyempre, nag-imbestiga ka ron saka sa mga witness, pati doon sa mga involved. Ano nangyari? Ano naging reaksyon? Yung mga tao, ng mga witness, at ikaw bilang gwardiya. Anong ginawa mo matapos ang insidente? So, siyempre, gumawa ka na report. Pinasipay mo muna, siyempre. Gano'n ang mga trabaho natin, mga security guard. May example, tuloy natin. The altercation started after verbal misunderstanding. Kung kayo gwardiya, Guard Santos immediately approached the scene. Report na sa'yo, di ba? O nakita mo, malapit sa area mo. Pacified the parties and reported the incident to the detachment commander o city charge, may officer. Hindi lalagay mo sa report mo. Walang labis, walang kulang. Kung ano lang yung talagang nandoon na nakita mo at nangyari. Wala tayong kakampihan, wala tayong i-cover. Yung katotohanan lang. Yun nga, option na lang yung why, no? Bakit nangyari yung insidente. Kung alam mo yung dahilan, ilagay mo. Makakatulong yun. Maaari mong ilagay yung sa last na part ng POK mo. Siguruhin mo lang, base ito sa mga katotohanan, pahayag na nakuha mo o sa initial observation mo sa hinala. Siyempre, ilalagay natin dyan, according, yan, sang-ayon, no? According to the statement of both parties, yung dalawang katunggali, no? The argument started over a parking space. So, doon sila nagkatalo, misunderstanding, no? Baka nag-uunahan sa parking, no? Hindi nakakawin sa nagpapalitan ng mga tamang salita. Doon nag-umpisa yung away nila. Kaya nagkaroon ng altercation, no? Ngayon, paalaala lang pag tayo gagawa ng incident report. Kaya nga ang security lagi may ballpen tsaka ticket Take note mo muna. Gumamit ng simple, malinaw. Kung di natin kayang Englishin, Tagalog na lang, okay lang yun. Importante doon, malinaw, clear, klaro na nailagay natin. No? Bahala na yung officer doon, ipapinalize niya pa yun. Iwasan natin yung opinion, yung emotion. Baka kaibigan mo yun, kakilala mo, kapanigan mo. Hindi, dapat yung kung ano lang yung facts. Yun lang ilalagay mo. Walang kakilala, walang kaibigan. O, i-check yung grammar, spelling, completeness. But anyway, sabi ko kasi yun, yung officer na rin na magko-correct nun. No? Kailangan lang malinaw natin na establish kung ano yung nangyari. Laging ilagay ang yung pangalan, signature, oras, importante yan ng paggawa ng report. Bigay kagad ang immediate bigay kagad sa immediate superior yung resulta ng yung incident report para magawa nila ng final report. Kasi doon sila magbabase. No? So, yung example ng report natin, i-review natin yan. Date, time, October 30, 2025, 9:45 PM. Location, place of accident, parking area near gate 3, sino involved, o ano yung incident, minor altercation, person involved, si Mr. Pascal, saka si Mr. and so on so forth. No? Isang driver, isang mechanic. O yung details na, yung facts of the case. At around 9:45 PM, a verbal altercation occurred between persons, Guard Santos, sorry pacified both parties and informed the ship in charge o sino may officer mo. No injuries noted. No? Reported by SD Santos 9:50 halimbawa natapos o sign. Yan ang importante yun. Pasensya na kayo, medyo tinetherapy ko yung hindi lang kasi elbow tinetherapy ko kasama yung shoulder. Elbow try, palad ko. Affected. Kasi pag di ko ginalaw, makirot. Kaya tandaan natin, ang 4Ws at 1Hs ay hindi lang pang-academicong formula. Ito ay standard na ginagamit ng mga professional na security guard sa investigation report, accident report. Kapag kumpleto ang detalye, mas mabilis ang ating aksyon at ang investigasyon. At credibilidad na tama yung ating report bilang mga security personnel. Tandaan natin, ang mahusay na guard ay bilang alert. Hindi mahusay din sa paggawa ng report. Magandang gabi po sa inyo. This is F. Santos. Mabuhay.
Sakit, pasensya na. Tinetherapy kasi.